So yan mga kalapatids, kamusta po kayo lahat? So for today's video, so sa mga nagtatanong, mga nagko-comment, tumatawag kung paano ko ba ginawa yung pagkukulay ko sa ating mga warriors. So bago ko muna sagutin yung tanong ninyo, gusto ko munang ipaliwanag kung bakit ko ba ito ginawa. So anti-predator nga mga kalapatids. So, bakit ko nasabing anti-predator? Ano yung proven ko? So, siguro kung napanood niyo yung mga last videos ko, may mga umuwi ako na hindi ko kinulayan. May tama siya, the place. So, isa na rin yun na pruweba na nakaligtas ng maayos yung mga nakulayan natin. So, hindi ko man nilalahat kasi meron din pa rin umuwi na hindi ko rin sure kung nakulayan ko hindi. So, at least, so far, effective yung decolor natin. Ayan, ano pa? I-explain ko ngayon dito sa inyo ngayon mga kalapatids kung anong klase ng pangkulay yung ginamit ko. Ito ba ay safe or hindi makakalason sa ating mga ibon. So, ito yun mga kalapatids. So, marking spray. So, yan. Yan, marking spray. Itong pang spray na to mga kalapatids is para sa mga livestock. Ano ba yung livestock? So, sa mga alaga nating hayop. So, ginawa tong produkto na to hindi para makalason sa kanila. So, kahit maligo sila, mainom nila yung kulay, hindi harmful sa kanila. Kaya huwag gagamit ng mga gantong klaseng pangkulay. So, yan. Kasi ang mga yan ay industrial marking paint. So, huwag tayong gagamit ng mga kalapatids. So, ito yung marking spray. Marking spray din yung industrial. Kaso ito pang livestock. So, ang kulay nga nito is red. Ang ginamit ko red. Pero pagka kinuli mo siya sa mga kalapati, nagmumukhang kulay pink. So, red to mga kalapatids. So, ito ay hindi ko nabili. Yan, honestly. Hindi ko siya nabili. Niregalo lang siya sa akin ng isang kaibigan. So, hindi ko na pwedeng i-mention dito. Yan, kung sino yun. At yung paggamit naman nito mga kalapatids is na-post ko na naman sa mga dati ko ng video. Pero ipapakita ko ulit dito sa inyo. So, yun. Sasabihin ko muna kung paano to gamitin. So, papakita ko sa inyo ngayon. So, gumamit lang kayo ng gloves. Kasi ang hirap niyan tanggalin sa kuko mga kalapatids pag in-spray ninyo. So, yan. Tapos, kuha tayo ng isang yung sample natin. So, mga kalapatids. So, meron tayo ditong pied na kalapate. Yan. So, yan. Yan o. Yan. So, ang pagkukulay nga mga kalapatids is ilalim ng pakpak. May kilikili. Tapos, sa ibabaw ng buntot. At saka sa may puwitan niya. O sa dibdib. So, yan. So, uulitin ko ulit yung pamamaraan kung paano ko pinintahan. So, handaan nyo lang yung pang-spray nyo. Note ha, take note. Tamang pang-spray mga kalapatids ha. Yan. So, kung mag-isa lang kayo mga kalapatids, hawakan nyo ng ganyan yung pakpak ng kalapati nyo. Yan, ganyan. Mabilis lang mga kalapatids, lalo na pagka malakas yung balikat ng kalapati nyo. Maaaring maporsa yung buto, kaya ingat kayo mga kalapatids. So yan, hawakan nyo ng mabilis at mabilis ang pag-spray. Ano? So, ganun lang mga kalapatids. So, yan na. Tapos ito naman ay madaling matuyo. Yan. Pero hindi ko pwedeng pakawalan dito dahil may karera tayo ngayon. Ayan. So, iiwanan ko ulit siya sa crate niya. So, yun. Ngayon, nakulayan na natin. May tanong pang isa na gusto kong i-share. Paano naman daw pa magpapaligo? So, yun. So,
Ako, nagpapaligo ako isang beses sa isang linggo. So, usually, ang datingan ng kalapate is araw ng Sabado. So, magpapaligo ako Lunes. Either Lunes o Martes. So, yung kalapate kukulayan ko ng yung nakaligo na sila, syempre, yung tuyo na. So, pwede mo kulayan one day before basketing. Yan. O kaya sa mismong araw ng basketing, pwede mong kulayan. Pero wag naman yung basa pa. Kailangan tuyo na. Diba? Sa umaga mo, basketing yung hapon. So, depende pa rin sa iyo yun. So, yun. Pagpapaligo, mga kalapatids, hindi maiiwasan na yung kinulay natin isahalo sa tubig. So, yun nga. Sabi ko sa inyo, take note, yung ginamit ko pang spray is hindi hazardous o makakalason sa mga warrior natin. So, ang ginagamit ko naman sa pampaligo nila ay Epsom salt. Matagal ko nang ginagamit, mga kalapatids. At sinasabi ko sa mga vlog ko na itong ginagamit kong pampaligo sa kanila. So, sa mga gumagamit ng mga bath salt na nabibili na may kulay, hindi ko alam kung yung ba is makakaapekto sa katawan o sa kalapati natin, lalo na pag nainom nila to. Kaya hindi ko alam. Kaya kung kayo ay gagamit ng pangkulay na to at magpapaligo kayo, ito lang yung nasusure ko na safe. Kasi bago ko i-share to, mga kalapatids, sinubukan ko muna. Ngayon, subok ko na, kaya binabahagi ko na sa inyo ngayon. So sa mga gustong gumaya, lalo na nandito sa Australia, so ito po yung ginagamit ko. Dalawa tong klase. Yan. Dalawang klase yan. Epsom salt. Yan. Isa lang din ang tatak. Yan ginagamit ko. Kasi dito sa Australia, nag-half price to, mga kalapatids, sa Coles. So yan. Ito na, sinishare ko na sa inyo, mga kalapatids. So ito naman, ulitin ko ulit. Pang livestock to. So nandyan sa ilalim yung drawing, mga kalapatids. So, baboy at saka poultry o manok. Yan, no. So ibig sabihin, safe to sa mga kalapati natin. So yun. Sana nakapagbigay ako ng magandang pag-share sa inyo, mga kalapatids. At na yun nga, patuloy nyo suportahan ang karera ng Team Seedel. Follow lang po yung ating Facebook page. Ito yun. Yan. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, so ito, subscribe nyo na rin po itong YouTube channel natin. Yan. Comment lang para sa mga shoutouts. So yun. And binabati ko rin yung mentors ko, Professor Ome Serviento and Doc JJ, Kuya Aljun Sagana. So kumusta sa inyo lahat? So yun. And sa family ko nandito sa Australia, sa Medrano family. Sa aking parents, sa Pilipinas. So, amain na, kumusta po kayo dyan? Sa kapatid ko, sa misis niya, kumusta kayo dyan? So, yun. Dito ko natatapusin yung vlog na to. At kumusta po yung lahat at ingat po kayong lahat palagi. Bye-bye.